All right. So, bumalik tayo ano. Uh, let's continue our discussion. And nandito na tayo sa personalities behind the study of criminology. Alam nyo, wag nyong ini-small class ang personalities kasi sa criminal sociology, talagang binabanatan kayo ng mga personalities. Kahit na lilima lang na question yan, pero malaking bagay na kung sa lima, nasagot mo yung tatlo. No? Pero ang problema, lima na nga lang na question, wala ka pang nakuha, yun ang problema natin. Kaya alam nyo, maganda na mayroon pa rin kayong na-memorize ng mga pangalan with regards to the study of criminology. Kasi kung lalabas yan sa mga choices at alam mo naman yung mga choices, yung tanong, hindi mo alam yung tanong. Malamang sa malamang, yung hindi mo kilala, nandun, yun ang sagot. Okay? Bonus na yan kapag yung binigay na tanong ay nandun yung pangalan na na-memorize mo, kagaya ni Jeremy Bentham, Cesar Lombroso, David Emil Durkheim, Edwin Sutherland. Bonus na lang ang mga yan kasi nandyan sa mga module natin, di ba? So yun yung technique sa personalities. Kailangan meron kang bala ng mga personalities also. So just like in the person of Auguste Comte, that he is the father of sociology. Yung kalilimutan niya he is the father of sociology. Na sinabi niya, sociology refers to the scientific study of society. Na yun yung ini-example natin kanina. Wherein nandyan lahat ng gagaling. Kung bakit may crime tayo, nandyan sa society. Pag-aaral ng crime, how to prevent crime, how to stop criminals, nandyan lahat sa society. Okay? So here comes also Jeremy Bentham. Na-discuss na rin natin ito. Siya yung nag-propose sa utilitarian principle. Utilitarian hedonism. Nasabi niya, ang mga tao gustong-gusto ng namumuhay na hindi naghihirap. Ayaw nila nang nahihirapan sila. Kaya yung iba, kaya nagkakaroon ng krimen, kaya yung iba nang hold up, nagnanakaw, pumapatay, para magkaroon sila ng pera at kayamanan. So, yan yung sabi ni Jeremy Bentham. Pagdating naman kay Johann Caspar Lavater, sabi niya, he proposed the early biological approach to crime causation, and that is the phrenology. Alam niyo ang phrenology, ang ibig sabihin nito is the study of the outer brain, the skull. Okay, that is phrenology. Yung physiognomy kasi, study of facial features of a man. Yung physiognomy. So ito yung kay Johann Caspar Lavater, that phrenology has a basis, or it has contributory as identifiable to those who would be a criminal. Kasi may mga, di ba, sa likod ng ulo natin, may mga iba talagang perfectly shaped. Yung iba naman may flat, yung iba bukol-bukol. So ano bang ibig sabihin yan? Yan yung sinabi ni Johann Caspar Lavater, if there is a abnormalities in there, so it means you have the potential to commit crime also. And then sabi naman ni Charles Darwin, kaya tayo nagko-commit ng crime kasi galing tayo sa animal. Do you believe on the theory of evolution? So later on, nung nagtagal, hindi naman ito nag-prosper, itong theory of evolution, kasi mismong si Charles Darwin, binawi niya na mayroon talagang theory of creation. So yung theory niya of evolution, kinontradict din niya na sinugundahan niya yung theory of creation, na talagang ang tao ay may lumikha, ang planetang ito ay may lumikha, ang mga nakikita nating bagay ay may lumikha. Okay? So yan So kagaya ng theory of evolution, naniniwala si Charles Darwin that we came from ape. Yung ape naglalakad, nagiging tao hanggang sa naging tao, Pero ngayon, hindi na. Yung tao, habang tumatagal, nagiging butyog na, nagiging mataba na, hanggang nagiging baboy na. Yan ay tumutukoy sa mga politiko natin yan, yung pork barrel, kung maalala nyo yan.
pork barrel. Kaya nga pork, baboy. Yumayaman ang mga politiko natin dahil sa pork barrel na yan. And Richard Dugdale, sabi ni Richard Dugdale, meron talagang criminal, sabi ni Richard Dugdale. Kasi siya yung nag-aral that kaya nga na-identify niya si Ada Jukes. Ada Jukes is considered to be the mother of criminals. Kasi lahat ng mga anak nito, mga descendant nito, ay criminal. And this was supported, yung theory ni Cesar Lombroso, that there is really a born criminal. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung gusto nyong magkaroon ng matinong pamilya, dapat kayo mismo, huwag kayong maging kriminal. Huwag kayong mag-isip ng masama sa inyong kapwa. Huwag nyong pagnasaan ang hindi naman sa inyo. Kung kayo ay lalaki, huwag kayong puro kamanyakan ang ugali. Kasi magiging ganyan ang inyong mga anak later on. Baka mas grabe pa sila pag magkaanak kayo. And also Enrico Ferri, which produced the first penal code, and that is the principle of positivism. Pag sinabi nating positivism, ang ini-enforce ng mga yan ay rehabilitation. Kailangan nating i-rehab ang mga kriminal, huwag nating patayin na kagaya ng classical. Kasi whatever crimes you committed, that will be commensurate to the punishment that you deserve. Halimbawa, pumatay ka, papatayin ka. Ba? Kaya nga may mga early form of punishment natin, yung hanging, bibitayin ka. Yung breaking the will, hanggang sa mamatay ka, stoning hanggang sa mamatay ka. Yun yung mga early form of punishment natin. Pero kina Enrico Ferri, Cesar Lombroso, kailangan natin silang i-rehab. Yan, rehabilitation. Okay? And ito yung si Ernst Kretschmer, yung kauna-unahang nag-propose ng body physics, asthenic ka, asthenic ang tawag sa'yo kung ikaw ay lean. Slightly built, ibig sabihin may mga payat, asthenic. At ang crime na nakukumit daw ng mga ito ay robbery, crime against property, kasi nga payat sila, nagugutom sila, kaya usually ay pagnanakaw ang mga crime na nakukumit nila. Yung athletic naman, sila naman yung mga muscular. Yan, muscular naman ang mga yan. So, ibig sabihin, they commit violent crime naman ang interpretation nila. And also, picnic, yan naman yung mga matataba. And usually, the crime they committed is fraud. Yung mga kagaya ng pamimeke ng perma, pandilin lang sa tao, diyan sila magaling, yung mga picnic type, na criminal. Okay? So, we have also Giambattista della Porta. Siya yung nag-introduce ng human physiognomy or yung study of facial features sa mukha, Kasi meron nga naman talagang mukhang criminal, di ba? Meron naman din talagang parang anghel ang mukha. Pero, yun pala, ugali niya, masahol pa sa demonyo. May mga ganyan. Iba na ngayon, We are not basing our principles sa mukha. Yung alam nating mukhang criminal, sila pa yung matulungin minsan. Diba? Pero yan, merong talagang resemblance yung mukha according to Giambattista della Porta. Yung study nito, halimbawa, kamukha mo yung baboy ramo, ganun din ang ugali mo, ugali ng baboy ramo. Kasi iba-iba naman ang itsura, aura ng baboy ramo, mga baboy, mga aso. Kung ano yung resemblance ng mukha mo sa mga hayop na nakikita, ganun din ang magiging mukha mo. Ganun din ang magiging behavior mo, really in relation to crime that you will commit. So, yan yung sabi ni Giambattista della Porta. Sabi naman ni Henry Goddard, sabi ni Henry Goddard, meron talagang born criminal, sabi rin ni Henry Goddard. Kasi, pinag-aralan niya yung Kalikak family, the family tree of Kalikak. Ang istorya kasi nito ay meron isang sundalo in the person of Martin Kalikak. Siya ay American soldier.
Ngayon, napadpad siya sa isang village na wherein na-meet niya yung isang magandang dalaga. Ayun. Wala namang kaso kasi dalaga naman eh. Ang problema nga lang, may sakit sa pag-iisip yung babae, isip bata. Di ba? Usually, yung mga ganitong may kapansanan, sila talaga yung magaganda eh. No? Di ba? Meron akong nakita rin na may isip bata na babae. Ang ganda, ang puti. Diba? So parang ganyan siguro yung na-encounter ni Martin Kalikak. And it so happened, Martin Kalikak in love siya kay girl. Yan. May love story ito, ano? Ang problema nga lang, yung naging descendant nila, no, yung mga naging anak nila, they have already 489 descendants based sa family tree of Kalikak, no? So, dahil dyan, nakapag-asawa siya ng feeble-minded, mayroong kapansanan sa pag-iisip. Okay? Ang naging anak na nila ay, nako, ito na. Meron silang 143 na feeble-minded din at sa kanilang 489, 46 lang ang normal. Tindi, ano? So, mas majority, kaya kapag nakapag-asawa kayo ng may kapansanan, accept nyo na. Tanggapin ninyo. Huwag nyong pag nakapag-asawa kayo ng may kapansanan, saka ka magsisisi na ba't mo siya napangasawa. Oops, wag. Because in the first place, talagang namamana yung mga ganyan. No? Yun nga yung sabi ni Cesar Lombroso, it is inherited. Namamana mo yan. And, ayun, talagang napatunayan on that study, studied by Henry Goddard. We have also David Emil Durkheim, ano? He introduced the theory of anomie, no? The theory of anomie. Ano ba yung anomie na yan? In the absence of norms. Ano yung norms? Law. Pag wala daw batas, it conducive to crime and other antisocial act. Of course, wala nang batas eh. Wala nang magbabawal. So, anong mangyayari sa society natin? So, lahat na lang, crime, conducive to crime, to the commission of crime. So, law is very important. No? Law is very important. That is the lesson there under the theory of anomie. No? And also, Edwin Sutherland, sabi ni Edwin Sutherland, the Dean of Modern Criminology, he advocates the differential association theory which maintains that society is composed of different group kasi. Marami kasi tayo sa isang lugar, hindi lang naman kayo lang na lahi or grupo. Meron pang mga iba. That's why nagkakaroon na ng criminal tendency ang bawat grupo, ang bawat tao na makagawa kasi nga sa differences nila. So that is naman, yan ay explanation naman ni differential association theory. Okay? So, kay Willem Adrian Bonger naman, nagkakaroon naman ng crime, sabi niya, dahil sa economic and social conditions of man. Kapag mahirap ka, o kaya ay mayaman ka, pwede kang makagawa ng krimen because of your status. Sabi ni Willem Adrian Bonger. Diba? Totoo naman yan. Halimbawa, gusto mong gumawa ng krimen, gusto mong mangurakot, ikaw yung mayor, ikaw yung congressman, pwede kasi may power ka. Diba? May kapangyarihan kang makagawa. And that is according to William Adrian Bonger. Okay? So, kagaya niya, alam niyo ba yung crime na yan? Yan yung Ampatuan Massacre. Okay? Kasagsagan ng election noon. O kaya ay kasagsagan ng kampanya. No? Pumunta sila sa isang lugar, tinambangan sila at pinatay yung iba, rinip yung iba. Dahil may power sila, they can do that because they are in power. Okay? We have also in here Walter Reckless. Sabi ni Walter Reckless sa kanyang containment theory, that theory is a form of control, both internal and external factor, sabi ni Walter Reckless. So pag sinabi nating internal factor, yan yung factor na you can be a criminal or not depending on how you were raised in your home, in your family. At yan namang external factor, that is the influence of the environment.
Even you are a good person inside your house, inside the family, but you are being influenced in the outside world, in the outside of your family, then that is considered as containment theory. May mga ganyan kasi eh. Ang bait-bait sa pamilya. Kaya nga, yung mga namamatay, umiiyak yung magulang, tatay, mga kapatid. Sabi nila, ang bait-bait naman, bakit sinasabi nyo na nagtutulak siya ng droga, nagbebenta ng droga? Hindi nila matanggap kasi nga, ang alam nila, ganun yung anak nila. Pero hindi nila alam, paglabas, ganun pala, drug pusher, drug addict, hindi nila alam yun. That is under containment theory. Robert King Merton advocate the strain theory. Sabi naman ni Merton is maintains that the failure of a man to achieve a higher status of life caused them to commit crime in order to attain it. See? Mga ganyan talaga yung na-frustrate in order to attain their aim, their ambition. Gagawa sila ng krimen. Halimbawa, ang gusto nila magkaroon ng sasakyan, makabili ng lupa. Yung iba, hinaharas yung may lupa, pinapaalis, pinapatay, nang hold up para lang ma-attain nila, para lang makakommit ng crime. Yan yung mga ginagawa ng iba. Yung iba naman, gusto lang pumasa, binabayaran yung professor, yung teacher, para lang makapasa. Meron nga nag-text sa akin, hindi makapasa-pasa ng board. Alam nyo, ang sabi niya sa akin, sir, may kakilala ka ba sa PRC at bayaran ko na lang? Just imagine that. That is because of frustration. No? I cannot condemn that person, but because of his frustration na hindi makapasa at lalo na sa pandemic na ito, postpone pa ang examination para lang magkaroon siya ng license para makapagtrabaho. Wala. Frustration yun, di ba? And that is under strain theory. Albert Cohen also, he advocate the subculture theory. Sabi niya, yung lower class cannot socialize effectively as the middle class. Tama yun. Mahihain tayo ng mga mahirap. Pag may naka-polo lang dyan, nakabarong, yung upuan natin, ino-offer natin sa kanila, pare-parehas lang naman tayong bisita, di ba? So ganun tayo. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng inferiority kapag mahirap ka, mayaman yung isang tao, nagkakaroon tayo ng inferiority. Diba? Kaya ganyan, hindi tayo nakaka-socialize. And sometimes, naaabuso yan ng ibang mga may kaya sa buhay. At kapag napuno na yung mahirap, pwedeng makagawa ng krimen, o kaya ay yung mayaman naman, pwedeng makagawa ng krimen sa mga mahihirap. Diba? And Gresham Shikes, sabi ni Gresham Shikes, he advocate the neutralization theory, maintains that an individual will obey or disobey societal rules. Yan. Kaya nga tinawag na neutralization. It's up to you. Halimbawa, bawal magmotor na hindi ka magsusuot ng helmet. It's up to you. Maraming nagmumotor dyan, walang helmet. Di ba? Yung helmet nakalagay sa siko. Kaya kapag nadisgrasya, walang gasgas yung siko, yung ulo naman, basag yung ulo. Di ba? Marami yan. Marami na akong mga estudyanteng ganyan. Lagi we are always reminding everyone that when you drive a single motor vehicle, wear helmet. Protection yan. In case na babaliktad ka, kaya nga yung mga iba talaga totoo yan. Joke lang yan, pero totoo yan na malinis yung siko, basag ang ulo. Okay? And Lloyd Olin also advocate the DOT, the differential opportunity theory, explains that society leads the lower class to want things. Totoo yan. Ngayon, sa panahon natin ngayon. Noon, mahirap, iilan lang ang may cellphone. Iilan lang. Karamihan na may cellphone, yung mga may kaya. Mga negosyante, yung mga may trabaho, sila lang ang may cellphone. Pero ngayon, nako, mahirap sa mahirap, may cellphone na. Nakaka-kuan pa, hindi lang basta-basta na cellphone, nakaka-socialize, interact pa sa social media. Ganyan na ngayon. Kahit na mahirap ka,
Yung mahirap, pinupush ng community, ng society, na kung ano ang ginagawa ng mayaman. Yan. And that is differential opportunity theory. Ito yung sinasabi ko kanina, class, in the person of Adolf Quetelet. Okay, that he is pioneered the cartography in the Cartographical School of Criminology. Pero hindi lang yan, hindi lang about the drawing, but also it is all about his theory that crime against person increased during summer pala sa kanya, no? So sabi ni Adolf Quetelet, crime against person increased during summer. And crime against property naman tend to increase during winter. Ayan, maraming magnanakaw pag tag-ulan or taglamig. Wala tayong winter, So, precisely, hindi sa Pilipinas yan, sa ibang bansa yan. Pero sa Pilipinas, yun yan sabi ko, tama yan, Instead na tutulong sana yung mga tao sa nasunugan, nabaha, hindi. Binubuhat yung mga ref, mga TV, at tinatakbo na sa bahay, diretso sa bahay nila. Yun ang mahirap. Okay? So, ito naman si Simon Freud, yung na-discuss natin kanina. He is the father of psychoanalytical theory. Okay? Father of psychoanalysis, I should say. Okay? Founded niya yung psychoanalytical theory, yung three human personality, yung id, ego, and superego. Yung id, yan yung pleasure principle. Pakikuan lang, baka nagkamali ako kanina. Pakikuan nyo lang na yung id is the pleasure principle. Yan. Yung ego naman, yan yung reality principle. Kaya kapag napasaktan natin yung isang tao, hindi natin sila, halimbawa, umuutang, di ba? Hindi mo pinautangan, nagagalit na sila. Bakit? Na-trigger yung ego nila eh. Yan yung reality sa kanila eh. Di ba? Halimbawa sila, gusto nilang batuhin yung bahay mo, kaso na konsensya sila. Yan, meron tayong conscience kasi. Ang tawag naman dyan ay yung super ego. Kaya tayo nakukonsensya, na gumawa ng krimen. Kapag hindi na-balance ni super ego yung dalawa, yung id and ego, then crime will exist. Yan. Okay, so factors that enhances the development of criminal behavior. I think dito na yung ending nito, So we are about to end the intro to criminology. So, criminal demography. Ayan. Pag sinabi nating demography, we are referring to the population. Okay? So, di ba? The more population ang isang lugar, the more na mayroong crime na mangyayari. Compare sa kukunti lang ang mga tao sa isang lugar, siguro sa maraming population, sa populated area, sabihin na lang natin na mayroong 5 krimeng nangyari kumpara sa lugar na walang masyadong tao, wala kang maibalitang krimen na nangyari. Parang city, parang sa rural and urban. Pag sa rural, sa mga barangay, wala kang masyadong maririnig ng mga krimen. Pagdating sa urban, nako, nandyan kasi maraming sasakyan, di ba? Aksidente, crime din yan. Nakawan, crime din yan. Patayan, crime din yan. Yan sa urban, sa mga cities. Okay? So that is referring to criminal demography. Pagdating naman sa criminal epidemiology, that is referring to the environment naman. And criminality. What is the status of the environment, relationship between environment and criminality? So, halimbawa, example lang ito yung sa mountain area at dito sa lowland, So, sa mountain area, usually may mga makikita ka na beware sa landslide. Yan. Bakit? Kasi kapag tag-ulan o kaya ay may bagyo, usually prone landslide ang mga kalsada. Kapag bumibiyahe ka, bigla ka na lang matabunan, magaburan ka nga si bibiyag, di ba? So, sinong kakasuhan mo? DPWH? Pwede, kung wala silang precaution sa mga bumibiyahe. Pagdating naman dito sa lowland, meron ka bang makikita signages na prone to landslide?
wala kang masyadong makikita, no? Hindi kagaya sa mountain area na talagang bungad pa lang, paakyat ka pa lang, meron na. Meron ng warning. Okay, 'di ba? And not only that, pag sinabi nating environment, is that the status of the people in that environment. Sabi nga nila, tell me your friends and I will tell you who you are. Di ba? So, sabihin mo kung sino-sino yung mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. So, kapag sinabi mo na, ito, si Juan de la Cruz, si Pedro, ito, mga magnanakaw ang mga ito, mga basagulero ang mga ito, naku, magiging ganun ka. Di ba? So, that is under environment and criminality. Criminal ecology naman, this is the study of criminality in relation to spatial distribution of crime in a community. Okay? So, kaya kapag pumupunta tayo sa police station, meron silang crime mapping. No? Nakikita natin ano yung marami ang theft o crime against person nandun. Di ba? May mga, ang shape niyan, bilog na may mga pie. Di ba? Pie, malaki, mas malaki yung may color, red. Example lang, crime against person. Yung isa naman na kulay, crime against property. Ayan, ganun yung nandyan. Kaya makikita mo anong barangay yung maraming patayan, maraming nakawan. Yan, so that is under criminal ecology. And we have also the criminal physical anthropology. This is the study of criminality in relation to the physical contribution of man. Yan. So, alam nyo, this is also deal on what the build of a person. Malaking tao, maliit na tao, payat, mataba. That is under physical anthropology. Diba? So, minsan, yung mga malalaking tao, since malalaki sila, wala silang kinakatakutan. Ini-small nila yung mga maliliit. Kaya minsan, mga maliliit din lumalaban sa mga malalaki. And that will cause or that will create crime, di ba? Ayan. And criminal psychology and criminal psychiatry, pag sinabi natin criminal psychology, yan yung study of human behavior. Pag sinabi natin criminal psychiatry, the study of human mind in relation to criminality. Sabi ko nga sa inyo, usually yung criminal psychiatry, may kapansanan sa pag-iisip. Ba't mo pinatay? Magkasama lang kayo, bigla mong pinatay. May topak ka ba? Ba't mo pinatay? O yeah, something like that. Kaya minsan yung mga iba, sir, nagdilim yung paningin ko eh. Mga ganun. Sir, hindi ko na malayan yung ginawa ko eh. Di ba? Mga ganun sila. Kaya minsan, yan din, kung mapasok yung criminal psychiatry, tinitingnan nila, chine-check up nila yung tao, baka naman there's something wrong. Di ba? There's something wrong sa tao. Okay? So, I think dito na nag-end ang discussion natin. Yung iba kasing discussion yan sa kwan na yan sa juvenile delinquency and human behavior. So next meeting class, we are going to deal on the criminal justice system. Tapos after CGS, punta tayo sa juvenile justice naman, no? So hope that you learn a lot o kaya you learn something sa intro to criminology. As I always say, mag-review kayo ng mabuti, mag-memorize kayo. May panahon pa naman, mag-memorize kayo. Mas maganda na marami kayong laman sa utak kaysa sa nagbabasa lang. Kasi nagbabasa lang, makakalimutan nyo yan eh. No? Huwag kayong maniwala. Siguro, pwede sasabihin ng mga iba, magbasa lang kayo. Pero ako, I suggest na kung kagaya mo ako, parehas talang nga nakapoy ti panpanunot na, kitulungan ti sarili nga ag-memorize. Ngayon, adu ti karga ti utek mo, adumat itinay balang. Diba? So, yan yung logic niyan. So, yung mga iba kasi na nagsasabi, baka may naririnig kayo, magbasa-basa lang kayo. Madaling sabihin yan. Siguro sa kanila. Sa atin, kaya mo ba yan? Okay, di ba? So, yan lang ang advice ko sa inyo. So, continue lang tayo. Di ba, recorded naman ito. Pwede nyong balikan sa mga nag-message sa akin na hindi makaka-attend. Okay lang, kasi yan naman ang essence ng strategy natin para hindi kayo maiwanan. Okay? So, God bless everyone and stay safe kayong palagi. Okay? So, see you
sa next session natin, review session natin.